Magandang hapon po sa inyong lahat and welcome po sa ating Sunday celebration. We welcome yung aming mga visitors sa online and sa mga cell groups na nagtitipon ngayon and they are having in their place, they are having their cell, their community there. At magandang hapon po sa inyong lahat. Today is November 10, second week. And tayo ay live sa araw na ito. And wini-welcome po namin yung aming mga visitors. And if you are late tuner ng ating live stream, welcome din po kayo. At magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. So today, we would like to continue yung ating pong series in the letter of James, Life in Motion. Ano po? And maganda ho yung pagpapatuloy ng topic natin. Ano po? Ang topic ho natin, Life in Motion in the Issues of Life, Discrimination. At ito, titignan ho natin yung chapter 2, verse 1 to 3 ng letter of James. So, may nagsabi, no, paano daw natin makalalaman that we are growing in maturity or in sanctification process? Mahalaga na indicators of spiritual maturity nandun. At kung na-tune in ho kayo nung yung simula nung series po natin, itong sinimulan ho nating trials, temptation, and credibility are three indicators of spiritual maturity. No? So, paano natin malalaman kung you are undergoing in the process of sanctification? Pag sinabi nating sanctification, maturing process po yan ng mga believers. And we believe that every believers needs to mature. Na po. Kaya napakahalaga ng natunghayan ho natin yung una, which is the first indicator of spiritual maturity, trials, joyful in trials. Yung dumadaan ka sa mga pagsubok. At kahit may pagsubok, you can weather the storm and through the trials, you are joyful in undergoing those trials. So, may sanctification process po na nangyayari. And pag nakikita natin na tayo, kahit dumaranas po tayo ng mga pagsubok, natin, may mga problema, may mga pagsubok, pero marunong tayo magpasalamat sa Panginoon. We are maturing. Ikalawang indicators of maturing ay yung part 2 ng tinalakay ho natin, yung temptation. Dapat victorious tayo o triumphant ho tayo sa ating mga temptations. So sabi ko, ang difference ng temptation is, it is inward, while trials is outside. No? Kaya makita nyo, ang mga temptations ay pinagtatagumpayan. And if you are a Christian, this is the second indicating process na tayo ay nananagumpay sa mga tukso na dumarating sa atin. Yan yung part 2 ng Life in Motion. And part 3, tinalakay natin last Sunday, ay yung credibility. Pag tayo, nabubuhay na tayo sa katotohanan, we are living sa katotohanan, nakikita na po yung credibility po natin. Itong tatlong ito ay napakahalaga upang pupunta ho tayo sa ika-4 na yugto ng ating life in motion, and that is discrimination. Kapag tayo nagmamature, nagsasanctify, joyful in trials, triumphant in temptation,
living the truth, and that is credibility. Last Sunday po, tinalakay ho natin yan. Makikita po natin ay magiging mapapagtagumpayan ho natin itong discrimination. Ano nga po ba ang discrimination? No? So bago po yan, babasahin po muna natin ito. So makapagbukas po kayo sa Santiago, Kapitulo 2, talatang 1, 13. Ang babasahin ho natin ang salita ng Diyos. Version. Okay, if you have a Bible or tignan nyo yung mga screen ho natin, sabayan nyo po ako sa pagbasa. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng dakila nating Panginoong Hesukristo, dapat wala kayong pinapaboran. Halimbawa, dumating sa inyong pagtitipon ang isang mayaman na may gintong singsing at nakasuot ng mamahaling damit. At dumating din ang isang mahirap na punit-punit na manandamit. Kung aasikasuhin nyo ng mabuti ang nakasuot ng mamahaling damit at bibigyan ng upuan, samantalang ang mahihirap ay patatayuin na lamang ninyo o pauupuin sa sahig, hindi ba't may pinapaboran kayo ayon sa masama ninyong pag-iisip? That's favoritism. Makinig kayo, mga minamahal, kung mga kapatid, hindi ba't pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging tagapagmana ng kaharian? Ipinangako niya sa mga nagmamahal sa Kanya. Ngunit, minamaliit ninyo ang mga mahihirap, hindi ba't ang mga mayayaman ang nagpapahirap at nagpaparatang sa inyo? Verse 7, hindi ba't sila ang nanlalait sa mga marangal na pangalan ni Hesukristo at sa pangalang ito kayo nakikilala? Pero kung sinusunod ninyo ang utos ng hari sa kasulatan na nagsasabing, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, mabuti ang ginagawa niyo. Ngunit kung pinapaboran niyo, that's favoritism again, pinapaboran kayo, nagkakasala kayo at ayon sa kautusan dapat kayong parusahan dahil nilabag ninyo ang utos na ito. Verse 10, ang tumutupad sa kautusan, sa buong kautusan, pero lumalabag sa isa sa mga ito ay lumalabag rin sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nag-utos, huwag kang mangangalunya, ay nagsabing huwag kang papatay, hindi ka nga nangalunya, pero pumatay ka naman, nilabag mo rin ang kautusan. Talatang 12, kaya mag-ingat kayo sa mga pananalita at gawa niyo, dahil ang kautusan nagpapalaya sa inyo, ang siya ring hahatol sa inyo. Walang awang hahatulan ng Diyos ang hindi marunong maawa, pero ang mauwiin sa kapwa ay hindi kailangang matakot sa oras ng paghahatol. Tayo po ay manalangin. Samahan niyo ako sa panalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa oras na ito. Ang issue ng diskriminasyon ay maaaring nangyayari sa buhay namin. Mananampalataya man kami o hindi. Dalangin ho namin sa araw na ito, nabigyan mo kami ng kaalaman sa araw na ito, na malaman ho namin ang totoong kahulugan ng diskriminasyon. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi kami huhusga sa panglabas, sa kulay, sa lahi, at sa panglabas na kaanyuan ng mga tao. Tulungan mo kami, Panginoon, bigyan mo kami ng pangunawa sa iyong mga salita sa araw na ito. At nawa, Panginoon, lagi ho kaming matuto po kami, Panginoon, sa mga salita mo ngayong araw na ito. Turuan mo kami, ikaw ang maging tagapagturo po namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
So kung naka-tune in ho kayo live, pwede bang i-type nyo diskriminasyon? Ano ito? Yan. So ito kasi ho yung napapanahong topic. Subalit, maganda na, sabi ko nga, ang pamantayan ng isang matagumpay, mature, na isang Kristiyano, spiritual maturity ay yung joyful in trials, triumphant in temptation, and living in truth, yung credibility. Mahalaga na lumalago ho tayo dun sa tatlong aspeto na po yun, sa part 1, part 2, and part 3, upang lalo po natin mapagtagumpayan ang issue ng discrimination. Pag sinabi pong discrimination, ito po ay pumapatungkol sa favoritism, prejudice, racism, chauvinism, bigotry. No? Yan po yan. Ano ba yung bigotry? Yung bigotry daw, yung tatlong bata na magkakasama at mga bigotilyo na ho sila, bigotry. No? Ito rin yung ito pa isa. Ito rin yung 3 beses yung nabasted. Bigotry. So, ito po yan. Pag sinabing bigotry, chauvinism, that is about favoritism and discrimination, prejudice, racism. Ito po ay lahat ay makikita ho natin sa news, no? At bilang mga Kristiyano, paano po tayo tatayo? Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa mga issues na ito? Kaya mahalaga, alam po natin ito at saan ho tayo tatayo bilang mga Kristiyano. So, gusto kong tignan ho natin yung principle, yung paglalahad ng principle. Meron ho kasing prinsipyo or there are a lot of varying many principle marami hong method pero kukunti lang ang prinsipyo. So titignan ho natin ang mga principle about discrimination. Hindi lang ho kasi ito issue of those who don't believe kasi hindi sila mananampalataya kaya mahilig silang mag-discriminate, no? Ito rin ay issue sa mga mananampalataya. Kahit ho Kristiyano, nasa loob tayo ng church, we can be discriminating or nagfe-favor po tayo. Kasi itong favoritism, ang ugat po niyan, immaturity. Kaya mahalagang malaman nyo ho yung part 1, part 2, part 3, joyful in temptation, victorious in our sa mga tukso, di po ba? At mag-grow tayo sa katotohanan. Kasi ito po yung tanging paraan upang hindi ho tayo bumagsak sa discrimination. Kasi ang discrimination ho, sa katotohanan ho, ay may kulay ho lagi ito color. Puro panglabas ang nakikita natin sa mga tao. And we tend to judge people because of their color, their race, of their lifestyle, And minsan, merong panahon sa buhay ho natin, nag-discriminate na po tayo. Kahit ako po, bilang pastor, no? Kahit nga si Lord, inaakusahan ng discrimination No, mamaya titignan po natin. Kung si Lord inaakusahan ng discrimination, ng may favoritism, ako pa kaya? Sa aking mga anak, pwedeng magkaroon ako ng discrimination, ng favoritism. Nangyayari po yan. Kasi ito po yung issue na dapat ho nating tignan. No? Kasi sa panahon ng buhay natin, there are times in our life that we favor others. Paano tayo nag-favor? Dahil sa we discriminate
And we favor others, at yan na po ang prejudice. Diyan na po dumadaan ang discriminations. Okay? So, verse 1, ang sabi po, walang awang mga kapatid bilang mga mananampalataya, verse 1, mga kapatid bilang mga mananampalataya ng dakila nating Panginoon, Hesukristo, dapat wala kayong pinapaboran. Yan po ang sabi ng James. Favoritism. Kaya pag tinignan po natin, ano ba yung mga prinsipyo? Lying inside, prejudice, discrimination, racism, favoritism. No? Sinabi po ng Biblia sa atin, dapat wala ho tayong pinapaboran. So, ang tunay na pananampalataya, sa number 2, next slide, the principle, ang tunay na pananampalataya at discrimination ay incompatible. No? Kaya pag tinitignan ho natin, the more we mature in faith, the more or the less we are discriminate. Hindi ho pwedeng pagsamahin ang pananampalataya at discrimination. It is incompatible. Incompatible. Ano ho sabi ng Biblia about favoritism? Kasi discrimination, favoritism, isa lang po yan. No? Ano ang sabi ng Bible sa favoritism? The word means to judge. So the very word favoritism is to judge others solely on the basis of their outward appearance, such as their clothes, their cars, their colors, their demeanors, ano. So usually panlabas, no? Bago pa natin makilala yung tao, meron na ho tayong yung makita natin yung judgment sa kanila, kung gugustuhin natin o hindi yung mga tao based on their favoritism. Kaya mahalaga makita ho natin yung pananampalataya at discrimination incomparable. Kaya mahalaga, sinabi ko kanina yung introduction ko, na bilang mga tinawag ng Panginoon, we are being sanctified. We are being mature. Kaya nga sa loob ng church, meron ho tayong tinatawag na mga baby Christian, mga batang mananampalataya. No? They tend to point fingers, bakit siya, bakit to, bakit ganon. Kasi po, immature pa. Dito po ang ugat ng favoritism. No, may mga bagay na hindi tayo nakikita, subalit doon ho tayo nabubulag. And we tend to judge or favor or discriminate according to what we see. Yan po ang favoritism eh. Kaya tingnan ho natin to, pagpatuloy natin. No? So, sa Diyos ba ay may discrimination? Si Lord ba may discrimination? Next slide. So ito, sa Diyos ba ay, tama yan, ay walang discrimination. Sabi sa verse 11, Romans 2:11, sapagkat pantay-pantay yung pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. So sa Diyos, alam niyo bakit? Because God is a great judge. Kung may pwedeng mag-favor ay ang Diyos. Why? Because He knows everything. He is supreme. He see things beyond what we see. Kaya ang Diyos wala hong discrimination. No? Ano pa? Another Colossians chapter 3 verse 23. No, sabi, ang sino mang gumagawa ng masama ay parurusahan ayon sa kasalanan niya dahil ang Diyos ay walang pinapaboran.
Let's go to deeper sa ano ho natin. Pastor, paano ho yung Romans 9:13? Masabi ho sa Romans 9:13, Jacob I love, but Esau have I hated. Di ba may pinapaboran si Lord? Tama po ba? So, mag-isip po tayo ngayon. Mag-isip lang po tayo ngayon. Tignan ho natin tong verse na to. Ano ba yung ibig sabihin ng Romans 9:13? Si Paul po ang nagsulat ng Roma At tapos, makita ho natin, ang sabi ho sa talata to, Jacob I love, but Esau I hated. Di ba, may pinapabura ng Panginoon. Kagaya ng sabi ko sa inyo, God is sovereign and He knows everything. Pero let me quote what Warren Gage said patungkol sa talatang ito, Romans 9:13. Sabi ni Warren Gage, dito sa talatang to, for it is clear that the affirmation of God's love for Jacob is not national to Israel, but is to the Lord Jesus, the true Jacob. And likewise, God's hatred against Esau is not merely particular to the Edomites, but is addressed to all those outside of Christ, all those who reject the gospel of peace, sabi ni Warren Gage. Sa mga katwid, ito po yun. Ang pagmamahal ng Diyos kay Jacob ay dahil si Jesucristo ay isang Hudyo, no? At siya po ang siya ang naging daan upang mahalin niya ang Israel. Likewise, yung namang mga Edomites, yung mga Esau, kaya hated sila, it's because it was addressed to those outside of Christ. Sa mga rineject ang gospel. Sa pagdating mo dito, ang prejudice o favoritism na makikita ho natin, tama lang. No, dahil ang sino mang tumanggi kay Jesucristo ay tatanggihan ng Diyos. So, pwede ba? Ikaw nga, kahit minamahal ka ng Diyos, ayaw mo sa Kanya, pwede ka bang mabigyan ng favor ng Diyos? Of course, you cannot have a favor with God because you hated Jesus. You don't want any part of Christ. And though, ito yung sinasabi ni Warren Gage na Jacob I love, but Esau I hated. Ito yung paliwanag niya. Why Israel was loved by God and Esau I hated. It's because Esau was addressed to all outside of Christ. So makita ho natin na ang Diyos wala hong discrimination. Pag tinignan ho natin, wala hong discrimination ng Diyos. Another, lahat ng tao ay pantay-pantay. No, lahat ng tao ay pantay-pantay. Paano tayo naging pantay-pantay? Kasi itong pantay-pantay, yes and no ho to no? So lahat ng tao ay pantay-pantay. Sa mga dahilang ito, lahat ng tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. We are all created in the image of God. No? Kaya tayo pong lahat ay mali po yung sinabi ng mga evolutionists no? Na galing tayo sa isang microbe, nag-regenerate and then naging tao, no? Naging animals, naging tao. Mali po 'yun. Dahil we have our roots and that is the image of God. Ito nga yung rini-restore ng Panginoon up to now. Ito nga ho yung dahilan bakit ho kami nangangaral ng salita ng Diyos sa bawat isa ho sa atin so that you would know that you are created in the image of God.
Ikalawa, lahat ng tao ay mahal ng Diyos. For all, sabi no, na ang lahat ng tao ay minahal ng Diyos. No? Regardless of you believe or not, you have been loved by God. No? Ikatlo, lahat ng tao ay makasalanan. Romans 3:23. For all have sinned and fall short to the glory of God. Lahat tayo makasalanan. Ako, ikaw, every one of us is a sinner. And kaapat, lahat ng mananalig kay Kristo ay ililigtas ng Diyos. Galatians 3:26. So, pantay-pantay po tayo dyan. Kaya nga ho, pinauna ko na ho yung Romans 9:13. Those who are outside of Christ are judged by God. But those are in Christ are favored by God. Hindi ho nagdi-discriminate ang Diyos, pantay-pantay. And if He judge, He is the only righteous judge. Amen po ba? So in that basis, ang mga tao, pantay-pantay. But economically, in color, in race, in preference, we are not, hindi ho tayo pantay-pantay. Yung iba sa inyo, mayaman. Iba sa inyo, nag-aaral pa lang, wala pang malaking pera. So, magkaiba yung economic, na kinikita nyo. Yung isa, makakapag-Starbucks, yung isa, hindi. Yung isa, makakapanood ng sine, yung isa, hindi. Economically, we are not the same. In color. No? In color, yung iba sa inyo maputi. No? Yung iba sa inyo maitim. Merong mga sa Amerika, pinupush nila yung mga color blind. No? Kasi may puti, may itim, may tinatawag ho tayo mga historical black. No? Sabi nila, that is a form of discrimination rin, yung history ng black. Sabi ng si Morgan Freeman, ikaw ba gusto mo ng history of the whites? Kasi kaya may history ang white, ang mga black kasi naapi ho sila, na-slave po sila eh. Kaya nga sabi niya dun sa kausap niya, do you want the history of the whites? No, of course. So, ang panglaban sa racism is that you don't talk about it. You don't talk about it. Kasi, equal ho tayo pagdating sa mga bagay na yun. Pero sa kulay, of course, puti ka, itim ako. Sa pagkain, ako po, 1 meal a day. No? Sanay na sanay yung katawan ko dyan. Ikaw, kung 3 meal a day ka, okay lang. No, kanya-kanyang katawan naman yan. Yan ang preference mo. Gusto mo carbs. Ako gusto ko protein and fats. It's your preference in what we eat, in the type of movies that we want, in the clothes we wear. We are all different. No? Itong kalagayan na to, dito magkakaiba ho tayo. Pero sa harap ng Diyos, tayo po ay pantay-pantay. Ikalawa, let's go to the shocking na halimbawa. No? Sabi rito sa verse 2, halimbawa, dumating sa inyong pagtitipon ang isang mayaman na may gintong singsing at nakasuot ng mamahaling damit. At dumating din ang isang mahirap na punit-punit naman ang damit. So this is the setting. Ano? Napaka-shocking ho ito. Totoo bang nangyari ito? Ganun ba talaga? I was looking and nakita ko, sabi ko, ano ba yung lugar ng pagtitipon ng mga Hudyo? Kasi James is the pastor of a Jewish sect, ano? And the place they gathered is called synagogue, no? Sa synagogue, merong lugar doon ng mga babae, doon sa balcony. Pagkatapos sa baba naman, lugar ng mga lalaki. Pagkatapos sa unahan, may mga natatanging upuan.
No, may mga natatanging upuan doon. So, ganyan yung setup pag pumasok ka sa isang sinagog. Hindi katulad sa panahon ho natin na online tayo, tapos meron tayong large gathering, nasama-sama po lahat. Iba po, magkaiba po talaga. Kaya pag tinignan ho natin yung setting nito, nakikita natin na ito yung halimbawa, baka hypothetical lang yung halimbawa na to. No, hindi ho. Dahil pag tinignan nyo sa Bible, may mga prejudice na ho talaga. May racism na sa mga babae, sa mga favoritism na sa mga tax collector at hindi. Makita ho natin in Jesus' time, Matthew was a tax collector. He was despised. The woman found in adultery was stoned, to be stoned. And ang tanong asan na yung partner ng babae nung ginawa niya yung adulterous relationship? Bakit yung babae lang? So doon na lang may favoritism na. Yung babae na nagbahasag ng alabaster jar before Christ's crucifixion was also maligned. Dahil babae siya, no? At makita mo, Zacchaeus was a tax collector. So makita nyo sa mga panahon na ito, talagang mayroong mga discrimination. Mayroong talagang favoritism. Sa church po ito, sa mga synagogues. No? Paano pa kaya sa panahon natin? No? So makita ho natin, ito yung shocking setting. But the response, yun yung response sa verse 3, kung aasikasuhin nyo ng mabuti ang nakasuot ng mamahaling damit at bibigyan ng upuan samantalang ang mahirap ay patatayuin na lang ninyo o pauupuin sa sahig. Alam niyo, nagpapasalamat ho ako dahil sa church ho natin, nakasel ho tayo. Alam niyo yung cell, isa yan sa bumabasag ng favoritism. Pag ang church, nakasel church, bago pa ho ma-invite ang isang visitor, dun sa cell group pa lang ho, taken care na po siya. Ang tawag ho doon, nakukonsolidate na siya, nakikare and attention na ho siya. So makita ho natin na dun pa lang ho, sa setup ng church, kaya ho tayo nagsa-cell church para maiwasan ho yung favoritism. That everyone who will come inside our online, our Sunday service will be taken care. Sa experience po namin, wala na ako nakikitang mga biglang mga pumapasok, no? Wala nang biglang mga pumapasok at makita ho natin, importante po yung respond ho natin sa mga tao. Dito, makita ho, may pumasok na isang mahirap, paano ho siya na taken care? No? Paano siya na take care, yung isang mahirap? No? Dahil sa cell group pa lang, bibigyan na ng damit yan. No? Bago ka pumunta sa church, maligo ka, mag-ayos ka, may mga kabataan kami na i-invite, bago pa ho sila pumunta sa church, they are being taken care inside the cell. Kaya ito, nakita ko yung pag-aasikaso. Subalit kung halimbawa may pumasok na may sinabi, no? Entertain pa rin ho natin sila. Just like how we entertain those who are mga kapuspalad. Kaya mahalaga yung yung aasikasuhin na ho natin. Ito sa setting rito, makikita ho nyo na talagang merong mga mayayaman, may mga mahihirap. No, kaya ako gustong-gusto ko yung ginagawa ho natin sa cell, sa church, that the pastor can minister to the people through his primary 12. Po? Subalit halimbawa, may dumating talagang ganon ng mga mahihirap, no? Na humihingi ng tulong, minsan sa loob ng church, after ho ng service, humihingi ho ng tulong, binibigyan na lang ho
ng mga ayuda, ng tulong, no? Kasi talagang kapos mga tao, no? So, ito ho yung nakikita kong naging respond. Sinabi ni James sa kanila, no? Na asikasuhin. Hindi lang naman ho yan ng pagbibigay ng natatanging upuan Ano? Dapat ho, ako naniniwala ako sa cell group pa lang ho, na bibigyan na ho natin ng attention yung mga tao. Ano? Dapat pantay-pantay ho sila. Pag nagpakain ho tayo, magpakain ho tayo. Of course, pag may mga taong gustong kausapin yung pastor ng extra time, nangyayari rin naman ho yun upon their request. Ano? So in our ministry, as much as possible, on call po ako as your pastor. Pag pinatawag niyo po ako, pagka kinailangan niyo ako, ang sinasabi ko sa chat, what can I do to serve? What can I do? Agad-agad ho yan. Kami ay maglilingkod. Kung wala rin lang ho kaming yung hindi masyado ho yung schedule ho namin. And through our primary leaders, we can serve the people of God. Kaya ito yung response mahalaga. Kasi let's face it, people need care and attention. And we need to be strategic in how we do it. And one way to do it is through multiplying cells. So anong motibo behind it? What are the motives behind it? No, sa verse 4, hindi ba't may pinapaboran kayo ayon sa masama ninyong pag-iisip? So because of lack of strategy, sometimes ito yung nangyayari. We can favor others. Ay, ito mas may pera. Ito na lang yung serve ko. Ay, ito wala. Alam nyo, kaya nga ho tayo nagre-raise ng mga leaders sa loob ng church. May relationship at meron ho tayong strategy is to really rid of discrimination and favoritism. Kaya ang ganda-ganda ho ng ginagawa ng vision sa amin. Alam niyo, sa sobrang care and attention nga nakikita ng mga tao, dumidistance sila pag ayaw nila ng care and attention talaga. Kasi ang goal ho talaga namin is mag-mature ang isang mananampalataya. And if they distance, we respect those kinds of things. Ano? Pero, ang goal ho natin, hindi yung may pinapaboran tayo ayon sa masamang pag-iisip. Kaya dito ho, makikita ho natin, yung pong structure ng church, ang inadapt ho namin yung structure ni Jesus that He has His 12, no? Even Paul has their Timothy, who will be reliable to do the work of the ministry. Through it, ako naniniwala, mas magiging mahusay ho tayong mga kamanggagawa ng ating Panginoon. Maalis ho natin yung malis, maalis ho natin yung masamang pag-iisip dahil sa pagtatangi, no? Saka ito yung napapansin ko no? Ito yung nakikita kong response sometimes ng mga maliliit na church at sa malalaking church, ano? Hindi natin maiwasan yan na there are people inside the small church, the community, to go outside, no? Naghahanap sila ng tawag ron, siguro convenience, ano? Dito sa maliit, walang aircon, doon may aircon. Dito conveniente. Kaya nga, we really want to, yung salita ng Diyos na magkaroon na ho tayo ng live streaming para yung hindi ho makakapunta sa church ay pwede rin i-review yung mga taong may trabaho. They can be ministered through our live streaming. Kaya ito ay isang pamamaraan rin na makapag-serve ho tayo sa lahat.
No? Wala ho tayong pinapaboran, wala ho tayong masamang pag-iisip. Kasi dito ho, pwedeng aasikasuhin lang ho natin yung meron dahil sa maibabalik sa atin ang mga tao. No? So, sometimes yung sa mga masamang pag-iisip, yung tutulungan lang natin, yung kayang may ibalik sa atin. No, dapat ganito. Ang pagtulong sa atin, ang pagbalik sa atin, byproduct na lang yan ng paglilingkod natin. Dapat ganun. Ako ganun ho eh. Whether they will give or bless the church, it's up to them. Pero ako naniniwala ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala. Pag tayo po, hinuhusayan ho natin ang paglilingkod ho natin. Amen? Actually, pag hindi ho tayo nagsaserve well, nagdi-discriminate na rin po tayo. Amen po ba? Amen po ba? Yung lack of excellence po natin sa ministry, we discriminate, we deny people of learnings. Kasi kaya nga pumupunta ho sila sa church para matuto, para maayos ang kanilang buhay. And if we cannot deliver that kind of help, whether they are poor or they are, yung paglilingkuran natin mayaman o mahirap, hindi ho tayo nakapaglilingkod ng tama. Amen po. So, dapat wala ho tayong ang answer ko po dyan sa church is strategic church. You need to be a strategic person so that you can serve the community. Ito pong live streaming, strategic po ito na dapat ginagawa natin sa church. No? Sabi ko sa mga leaders, leverage na ho natin to live streaming. Dapat tuloy-tuloy na ito even sa paglipat ng ating facility. By the way, gusto ko hong pasalamatan yung mga nagbibigay. May binigyan ho kami ng mga solicitation para patuloy ho yung mabuo na yung aming facility, and hopefully sana bago 3rd week or 4th week makalipat na ho kami doon sa aming bagong place. Please pray for us, please support this ministry para ho marami pa ho kami matulungang mga tao. Amen po ba? So number 3, ang pagpapaliwanag ng prinsipyo nito. Principle, ang tunay na pananampalataya at discrimination ay incompatible. Incompatible in what? No? Incompatible with, sabi dito, incompatible. Ang first principle, theological. Pagdating sa discrimination ay inconsistent sa paraan ng Diyos. Pag sinabi ho kasi tingnan nyo, pagmasdan nyo ho yung talatang 5, sabi po rito, makinig kayo mga minamahal kong kapatid, hindi ba't pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagmamahal sa Kanya? So, ano yung sinasabi ni James rito? Sinasabi ni James rito, hindi ka ba marunong, no? Sabi doon sa nakaraang pinag-usapan natin, be slow to speak and quick to listen. Makinig tayo. No? Kasi ang judgment ho natin nakarely sa information na makukuha natin. And if we do not hear, we are quick to speak, we already discriminate. Kaya mahalaga ho rito yung sinasabi rito, yung discrimination ay inconsistent sa paraan ng Diyos. No? Dapat, ang paraan kasi ng Diyos na sinasabi niya rito, yung pananampalataya at maging tagapagmana ng kaharian. Itong mga mahihirap sa mundong ito, no? Sila ho yung pinili ng Diyos
upang manampalataya at sila yung tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Now, when it comes to sharing the gospel, alam niyo po, mabilis niyong share ng gospel ang mga taong nadidiscriminate. Mahirap, madali yung mga kapuspalad, madaling usbungan ng pananampalataya yan. Why? Because sa Diyos na lang sila aasa eh. Ano po? Kaya makita ho natin, itong theological discrimination, dapat makita natin that wisdom, yung mga taong lacking in wisdom, they tend to judge. Another sabi ni Paul rito, 1 Corinthians 1:27, instead God chose the things the world considered foolish in order to shame those who think they are wise. And we chose things that are powerless to shame those who are powerful. So ito mga kinukonsider na foolish ng mundo para ma-shame yung mga yung ibang tao, no? Saan ba mabigay kong example dito? For example, yung ating gobyerno, tignan nyo, they are in position, pero saan ang gagaling ang corruption? Sa gobyerno. Yung ating school system. Yung school system natin, dapat pinanggagalingan ng education. Nakita natin, maraming mga gumagraduate, pero hindi competent. So why is our society like this? Do our government fail? Do our education fail? Do the medical practitioner fail? Mga doktor po natin, usually sila po yung tigap-bigay ng maling information. No? Kasi nga, nanggaling doon sa education nila yung maling information eh. Ako po, nag-aaral ho ako ng gut nutrition, na ang nutrition dito ho nagsisimula sa sikmura. No? Kasi ako ginamot ko yung sarili ko by having the right information through fasting, low carb. At nakita ko, may problema po yung medical system natin. Mga matatalino yan. Mga magagaling yan nasa gobyerno. O bakit? Nakakita ka ba ng doktor pagkatapos naninigarilyo? Diba? Kung sino yung doktor, siya yung may cancer. Ganyan po kung sino yung nasa gobyerno, siya yung mga arrogante. I am not singling out those people, but we must look that God is raising up the foolish things of this world. Ang gobyerno natin bumabagsak. Ang medical system natin, wala na po. Ang educational system natin, salamat na lang may church, ang Panginoong Jesucristo. Mag-raise up po tayo ng mga godly people who will be doctors, who will be inside the government, mga magiging medical practitioner. Meron ho kaming disciple dito na gustong maging doktora. Tuloy mo yan, Jana Magayo, tuloy mo yan. Kasi kailangan natin ng mga righteous people inside the medical. Yung mga kabataan namin dito, kailangan ng mga IT na magbibigay ng right information. Alam niyo ba na mga IT ngayon, sila yung ginagamit sa mga pag-i-scam? So what is happening to our educational system? So ito, nasasabi ko ito kasi dito na yung sinasabi ng verse dito yung hindi ba't pinili ng Diyos ang mga mahihirap
sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya. No? Ibig sabihin ho nito, we need to consider it foolish in order to shame those who think are wise. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 1:27. No? Kaya itong isang prinsipyo, no, pinapalawa ko lang ho yung sinasabi ni James rito, na we need to be ang discrimination ay inconsistent sa paraan ng Diyos. If you are in a medical field, if you are in the government and you have power, mayaman ka, pero how do you use your power? Salamat na lang may mga pastor, no, na nagmamahal sa Diyos at willing mag-raise up ng mga godly children. Kaya ako po, ang impact po ng ministry ho namin, next generation talaga No, mga kabataan na magkakaroon ng impact, kinakailangan hindi sila sumabay sa kultura ng mundo na discriminatory, mapang-api, mapang-oppress sa bayan. No? Yun lang ho, bill ng ilaw ho ngayon, pinakamataas ho. Alam niyo kung saan pinakamataas ang ilaw? Sa Pilipinas. Saan pinakamataas ang tax? Sa Pilipinas. Yung service, kamusta? Kaya makita niyo po, I do not support any political colors, subalit nagmamatsyag lang po ako kung ano nangyari. But we support righteous leaders na mauupo. We uphold those people, those righteous people. Kasi kinakailangan may gawin ho tayo para hindi na-oppress, kawawa po yung mga mahihirap. Let's go to logical. Kanina theological discriminatory ay dishonoring sa mga mahihirap. At ito nga yung sinasabi ko, ngunit minamaliit niyo naman ang mga mahihirap, hindi ba't ang mga mayayaman ang nagpapahirap at nagpaparatang sa inyo? Hindi ba't sila ay nanlalait sa marangal na pangalan ni Hesukristo at sa pangalang ito kayo nakilala? Santiago, talatang 6 at 7. So, exploitation of the poor. Example ho, demanda. So, magdidemanda yung meron. Sino hindi demanda? Yung mahirap. Lalaban pa ba yun? So, kawawa ho talaga yung sa employment, sa batas ho natin, ang dami pa ho niyan, pati sa batas sa land grabbing. Ay, naku po. Pagka kayo nasa mayoral lang, mga konsehal, nakikita ho na yan lahat ng mga land, ng mga, kumbaga, walang may-ari. Tataksan mo na lang. Nandiyan ho talaga ang corruption sa loob ng gobyerno. Kaya makita ho natin, exploited lahat Yung mga lupang tiwangwang lang, aangkinin Dapat napupunta doon sa mga mahihirap or nagagamit para sa gobyerno. For example, to help those who are poor. So, yung mga batas natin, pabor sa mga mayayaman. Yung employment po, there is a big discrimination. Kanina tinitignan ko yung sabi ko, discrimination, flight stewardess. Kailangan may height. Discrimination yun. Police, may height requirements. No? Discrimination po yan. So makita ho natin, everywhere we can see a lot of discrimination. Ngayon po, sa gitnang silangan, sa Middle East, merong anti-Semitism. No? Yung Hudyo, binobomba. Israel has no right to defend itself. Parang pag ang Israel bobomba, bawal yan. Pero binobomba na ho ang Israel. No? Dinidepensyahan lang naman ng mga Hudyo yung mga bayan. Kailan lang sa Amsterdam, kahapon po ata, nakita ko sa news, binugbog ho yung mga a-attend lang ng football field. Sa football field ng binugbog ho yung mga Hudyo. So today there is a great racism to the Jews. They are being killed, no?
And because of who they are. Mga Pilipino ho, pag nasa ibang bansa, no, discriminatory ho yung mga tao, no? Nakakalungkot, pero ganyan po, no? This is dishonoring to the less, no, to the less fortunate, sa mga mahihirap. So another is biblical. Ang discrimination ay inconsistent sa salita ng Diyos. Sabi sa verse 9 to 11, particularly verse 9, basahin ko. Ngunit kung may pinapaboran kayo, nagkakasala kayo at ayon sa kautusan, dapat kayong parusahan dahil sa nilabag ninyo ang utos na ito. So, ibig sabihin ng consistent sa salita ng Diyos, ang discrimination is a sin. Ulitin ko ha. Anong discrimination? Ang racism, ang prejudice, ang favoritism, kasalanan po. Kaya yung sinabi ho sa Romans 9:13, hindi po favoritism ho yun. God is a righteous judge. Mamaya sasabihin ko sa inyo anong ibig sabihin ng favoritism, saan ang galing yung word na yan. Eh makikita nyo, ang pwede lang talaga magkaroon ng favoritism, ang Diyos. Because He is mature, He is righteous, He is sovereign of all. Pero tayo po, hindi ho tayo dapat humusga, nagpe-favoritism. Kasi kasalanan po yan, discrimination po yan. Amen po ba? I hope may natututunan po tayo ngayong araw na ito. Another is ang pagsasabuhay ng prinsipyo. Sa paano ho tayo magsabuhay? No? Yung pananampalataya at discrimination ay incompatible. Paano ho natin isabuhay ito? Let love be your law. Let love be your law. Sa verse 12, sabi, kaya mag-ingat kayo sa pananalita at gawin nyo dahil sa kautusan na nagpapalaya sa inyo at ang siya ay hahatol sa inyo. Maganda yung golden rule sa Bible no? Do to others what others would do to you. Kaya makita nyo talagang yung pag-ibig, yan ang batas na pwede natin gawin. The law of love. The law of liberty, Galatians 5:13. For brethren, ye have been called unto liberty. Pinalaya tayo ni Jesucristo. Only use not liberty for an occasion to the flesh. Huwag mong gamitin ang kalayaan mo para sa laman, but by love to serve one another. So, yan po yung law of liberty. Malaya kang maglingkod. Malaya kang magpatawad. Malaya kang gumawa ng tama sa kapwa mo. That's the law of liberty. And another is be merciful, be your message. Ang mercy, it triumphs over judgment. Mercy triumph over judgment. Verse 13, walang awang hahatulan ng Diyos ang hindi marunong maawa, pero ang maawain sa kapwa ay hindi kailangang matakot sa oras ng paghatol. Wala tayong dapat katakutan. Kasi merciful po tayo. Alam niyo minsan, nung binabasa ko to, sinesearch ko sa heart ko, Lord, saan ba ako naging prejudice? O naging, sa akin po ito naging mapanghusga sa kapwa ko. Minsan kumakain po ako sa paboritong kong kainan. And then, syempre kumakain ka, no? Biglang may kakalabit sa iyo. Ang kulit kakalabitin ka talaga Tapos, pagkakalabit, kuya, pabili ako. Bili mo naman ako nito. Minsan, nagulat ako pagkatapos malis ka nga. Napaganon ako doon sa bata. Sabi nga, nung binabasa ko ito, nakita ko parang, hindi ba prejudice ako ron? Hindi ko man lang inalam kung anong kalagayan ng batang yon.
bakit siya nagpagala-gala. Minsan meron tayong nakikitang mga ganyan, tapos sabihin na lang natin, nagsusugal ka lang eh. No? Pang-computer mo lang yan eh. Without knowing what that person have gone through. Prejudice na po yun. Sabi ko, Lord, gawin mo pa akong merciful lalo doon sa mga batang ito. And may time na pagka na-istorbo akong ganun, sabihin ko doon sa tindahan kinakainan ko, bigyan mo nga itong batang ito. Sa lugawan lang naman ho yun yung kinakainan ko. Hindi naman sa restaurant mamahalin. So, bigyan mo siya ng makakain niya. No? So, let be merciful. Be your message. I don't know sa inyo. Sa akin, ito ho. No? Nagkaroon ako ng prejudice sa mga ganun. Maaring sa asawa mo, no? Lagi mo siya nasisigawan. No? Mga lalaki, medyo, yung mga asawa natin, medyo, may mga alam mo mga asawa natin, siya yung, tiga tanggap ng stress sa buong sambahayan. Kaya ang pinaka-stressful talaga, yung mga asawa natin. Pero naisip mo na ba na yung asawa mo na, kamusta ka? How's your day? No, yung mga ginawa mo sa bahay, ano ba mga pinagdadaanan mo? Lagi lang natin sasabihin yung, dapat ganito, dapat ganyan eh. No? So, let's be merciful. Maaring sa mga anak mo, maaring sa asawa mo, maaring sa mga tao sa labas, o maaring sa loob ng church. Itong mga prejudice ng mga let me speak about this sa mga reformed, sa mga protestante. Pagdating sa mga Katoliko, masyadong nating binababa sila because of their idol worship. Wag naman ho, no? Tandaan ho natin ang mga reformed, ang mga protestante galing sa loob ng Katolisismo po 'yan. Nagkaroon lang ng branch yung mga reformed. And please consider our brothers na mga Katoliko, turuan ho natin sila ng tama, kung tama ho yung turo natin. Maging merciful po tayo sa kanila, i-guide natin sila, not only to the Catholics, but to other religion, no? Na gusto nating iwin ang mga Muslim, ang mga INC, no? Maging merciful po tayo. Wag ho tayo magkaroon ng prejudice sa kanila. And the whole message of the gospel is the gospel of love. Talagang kailangan maging maging merciful po tayo. Kahit mga hindi mananampalataya, maging merciful po tayo. But tayo po ay 99% Catholic. Kaya ako po, sama ho sa inaaral ko yung ways and belief of the Catholics para mawin ko po sila. No? Hindi ko sinasagasaan yung mga beliefs nila about the prayers of the saints and other beliefs, no? Because we respect those people. No? Wag ho tayong may favoritism, wag ho tayo may prejudice. Okay? So, in conclusion, discrimination, prejudice, sa English word ho ito, from Latin noun, prejudicium. Ibig sabihin, before, judicium, judgment. So, ibig sabihin, before judgment, ibig sabihin, previous judgment. Which means, na-damage mo na yung tao. You emphasize a prejudgment of someone causing us to form an opinion. Bago pa siya masalita bago pa siya magsabi ng opinion, hindi mo pa alam ang facts. Nag-judge ka na. Kaya sa mga husgado ho natin, mahalaga talaga yung mga evidence, lahat, bago ho naghuhukom ho yan Because it is really, yung judgment ay talagang mahirap po yan pag hindi natin tinitignan lahat ng facts. So discrimination is an indication
of spiritual immaturity. So, pagka nakikita ho natin, may mga taong nagdi-discriminate, immature po yun. Huwag na ho tayong dadagdag. Discrimination dishonors people. Nakakababa po yan. And discrimination overcome by love and mercy. So, ito lang po yung pwedeng makapag-overcome. Love and mercy. Be merciful. No? Ako sa mga anak ko, pagka nag-aaway-away, sasabihin ko, baka darating yung araw, kakailanganan mo tulong ng kapatid mo, inaaway mo yan. Bandang huli, kayo rin na magtutulungan. Kasi may immaturity nga mga bata eh. No? So makita nyo, inside our household, gaano pa kaya sa church? Antindi po niyan, lalo na sa church. May kanya-kanyang prejudice po yan. Lalo pa yung galing sa yung nakakasilip sa ibang church, may tendency siyang ikumpara yung church dito sa church dito. 30 taon na yan sa 10 taon lang to established na yan, church na yan. Mahirap i-compare. It is prejudiced. Kaya makita po natin, dahan-dahan po tayo sa salita at makinig po tayo, yun ang sabi ni James. If you have been discriminating at naintindihan mo itong message na to, napaka-discriminating mo, ay ako kasi kahit ako pastor, may mga discriminatory ways pa rin pala ako. I need to really take it to consideration and change. Love and mercy. Napakahalaga ho. Especially if we are winning people for Christ. Nasa proseso pa ho yung mga tao. We need to love them and be merciful to them. Wag ho tayong uhusga kaagad. Wag ho tayong magtutuldok kaagad because we are discriminating people. Lalo na ito ho, yung madalas nakaka-receive ng discriminatory, yung umalis sa church, tapos lumipat na ibang church. No? Marami hong consideration ho dyan. But ako, I rather bless those people at baka dumating yung pagkakataon, bumalik yung mga tao. Wala ho tayong maling nagawa sa mga tao. We are to bless people, we are to love them, and really receive our mercy. Let's pray to God that tayo po ay turuan ng Panginoon at alisin ho natin kung anong mga prejudice sa heart ho natin. Yung mga bigotry natin, yung mga racism attitude ho natin. And let's go to the Word of God because He is all-knowing, who is powerful, and God's love and mercy would give us the capacity to understand individual people. Sige po tayo manalangin. Heavenly Father, we pray. Nananalangin ho kami, Panginoon. If we have discriminate, prejudice other people, Panginoon, Lord, forgive us. As believers, dapat sa amin ho nanggagaling yung mercy, yung love, hindi yung judgment, hindi yung favoritism and discrimination. As a church, tinuturuan ho kami ng scripture, really, wag hong mag-partiality. Kung hindi, maging strategic ho tayo kami at lalo ho namin ma-reach yung maraming tao. Lord, help us, O God, to be wise, be mature, so that we can reach more people for you. Help us, O God, to be a man and a woman of mercy and love, Panginoon. Marami pong mga racism sa panahon na ito. Sa panahon ho natin, napaka-tindi ho ng issue about racism. The Jewish people have been na judge ho sila because they are Jews, because they belong to Christ. Lord, we pray for Israel. We pray for our Jewish, for the Jewish people, yung bayan ng aming Panginoong Jesus. And tulungan mo rin kami, Panginoon, na
magkalat ng pangunawa about how the Jewish people have existed, and help kung in our capacity, kung may kakayanan kami ma-help ho namin ang mga kapatid ho naming mga Hudyo. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na alisin ang hatred, ang bigotry, ang chauvinism, prejudice, racism, and discrimination in our lives, so that we will be better equipped in reaching people for God. Maaaring may mga Hudyo hindi naniniwala kay Kristo. Maaaring may mga Muslim hindi naniniwala kay Kristo. Maaaring may mga paghidwaan sa mga ibang relihiyon, Panginoon. But Lord, we pray, Panginoon, your love and mercy would reach out, Panginoon, so that we will continue to understand them and win them for Christ. Lord, salamat po, Panginoon. At nawa, itong turong ito ay maging prinsipyo namin, Panginoon, that we will not discriminate. Lord, we pray for our children. Maraming mga bata, Panginoon, biktima ng favoritism. Maraming mga church people, mga workers, Panginoon, na nagsisika para sa gawain ng Panginoon that are less favorable. Nakakadanas din sila ng favoritism. Lord, we pray, Panginoon, na nakakaranas sila ng discrimination. Lord, we pray, Panginoon, na ang mga taong ito ay mapalaya, Panginoon, sa espiritu ng discrimination, Panginoon, and prejudice. And we pray, Panginoon, that we will continue to love them. May mga pastor's wife, may mga asawa na discriminated. I pray for you kung ikaw nakakaranas ka ng mga discrimination sa iyong husband. I pray for you that God's love and mercy will come upon you. May mga pinagtitiisan ka alang-alang sa relationship. Be strong. Yung mga pastor's wife na nakakaranas rin, Panginoon, ng mga discrimination from the congregations. Lord, I pray, Panginoon, let love continue to flow, Panginoon, sa mga taong ito. And even those people, Panginoon, that are less to speak, Panginoon, nakakaranas din sila ng discrimination. Help us, O God, to continue to love them. Let your mercy flow upon your throne. At Panginoon, mapadama ho namin ang pagmamahal na unconditional na galing sa iyo. Lord, salamat po, Panginoon. At alam po namin that you are a God that judges, that God who doesn't judge without hearing our plea. At alam po namin, righteous kang Diyos. Tulungan mo, Panginoon, na mapadama, Panginoon, sa bawat isa sa amin ang importansya ng racism, ng prejudice, Panginoon. And so that we will continue to love other people just like how you love them. Lord, we thank you sa oras na ito at patuloy ang pangunawa, ang kagalakan, Panginoon, ay dumaloy sa amin ngayong hapon na ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay first time na nakikinig ng live streaming nito, please like our page, Community of Praise, Malabon, and maging regular visitor ka dito sa aming live streaming. We want to share the Word of God for you. Whether kahit sino ka, babae, lalaki, matanda, or bata, we love you with the love of the Lord, and we pray na ang mensaheng ito ay mangusap sa iyo. Ano? And patuloy na mabago ang buhay mo sa pamamagitan ng ministeryo na ito. If you want to support, please, meron ho kaming account po dyan, GCash account. You can send your donations and your tithes and offering. Connect with your cell leaders para
tawag dito, mabigyan ho sila ng mga sobre at ma-account po ang inyong mga giving. So with that, kami po ay nagpapasalamat at after this, meron ho tayong mga tinatawag na, ano yung tawag doon? Huddle time. Nandyan po sa chat group natin, isasend ho namin yung huddle time. So maggrupo-grupo po yung mga cell group so that you can discuss this topic, this wonderful topic today. So with that, ako po si Pastor Alan Bernardo ay nagsasabing God bless you, the people of God.